honor. Wow, in glory, Himself. Oh, glory must be, oh, glory must be, the glory must be to the Lord. Oh, the glory must be, all glory must be, the glory must be to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise your name, Lord God. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa lahat ng panahon, O Diyos. Dakila ka sa lahat ng lugar, Panginoon. Dakila ka sa lahat ng sitwasyon ng mga banal. Dakila ka sa lugar na ito, Panginoong Isus. Dakila ka magpakailan-kailan pa man. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Sambahin ang pangalan mo magpakailan pa man, dakilang Ama. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay karapat-dapat sambahin, mga kapatid, sa lahat ng panahon. Amen. At welcome po sa ating mga bisita. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen. At ipaalala ko lang yung mga kabataan, gawain ng kabataan. Sa darating na week ay ating paghandaan, mga kapatid. Amen. At napakahalaga na tayo ay dumalo sa mga gawain. Amen. At makita natin yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar ay kalakasan, mga kapatid. Amen. Kaya pagdating sa langit, kailangan handa tayo doon. Hindi lang ikaw ang doon, kailangan makita mo. Wow, mayroon palang mga taga-ibang lugar. Ayan, makasama natin sila, mga kapatid. Na tayo ay magpupuri at sasamba. Amen. Sa nag-iisang Diyos na kinikilala natin. Amen. Pag alam mo na yung kasama mo ay kapareho kayo ng sinasamba na Diyos, ay isang kagalakan yun, mga kapatid. At tagumpay sa buhay na mayroon palang kagaya ko, ayan, na kumikilala sa Diyos na ito. Amen. So, suportahan natin ang gawain ng mga kabataan. At doon ay maraming napupuspos ng banal na Espiritu, natututo, nababagong buhay, mga kapatid. At sabi ko nga, sa bawat gawain ay maraming pwedeng gawin ng Diyos, mga kapatid. Basta may katigimong kin fellowship, kung si Lord talaga yung pinuntahan mo doon at ninanasa mo doon, merong mangyayari sa buhay mo. Basta ni Apo Diyos Basta ni Apo Diyos. Ngam no mapan ka di jay, gimong ta birukom dayi kasapulan ng tibagim. No dadumakat mabibigo lang tayo, mga kapatid. Ngam no ni Apo Diyos, ti papanan tayo. Amen. Isu ti rason, isu ti gapuna, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan natin ay alam ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin, mabuti ang Panginoon nagagawa sa buhay ng tao kung Diyos talaga ang dahilan, mga kapatid.
Kaya maraming taong nahihirapan at nasasaktan, nabibigo dahil ang hinahanap nila, yung kailangan nila eh. No, yung pera, kagalingan, okay naman, no? Dadalo sila para may pag-pray sila. Pero hindi yun ang kailangan natin, mga kapatid. Ang kailangan natin yung Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay. Baka tayo man madaydayo, ti Apo. O, dani ko ano na ka na dito yun? Anak ni DJ likod mo. Ni Iwa, ano na ka na dito? Ano? Apo ni Iwa? Apo ni... Oo, saan si Lola mo? Saan? Natutulog? Ay, saan siya? Saan si Lola mo ano? Saan? Di ba taga-Sibilya dito? Yung may Rubik's Cube, ayan. Oo. Taga-Sibilya ka, sana si Lola mo? Saan? Praise God. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Masaya tayo dapat sa Panginoon, mga kapatid. Lagi na. Marigat na ijay, masaya tayo sa ibang bagay, mga kapatid. Kapag mga bagay-bagay sa mundong ito, masaya tayo, tapos sa Panginoon, malungkot tayo, tayo ang pinakakawawa sa langit pag malungkot tayo doon, Sister Priscilla. Dahil sa langit, puro kasayahan doon. Bakit puro kasiyahan, Pastor? Dahil nandoon yung mga tao na akala nila wala silang pag-asa. Nandoon yung mga tao na akala nila wala na silang kapatawaran. Nandoon yung mga tao na magulo ang buhay. Pero inayos ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang langit ay punong-puno ng kagalakan. Hallelujah. At dapat ganun tayo dito, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung meron lang malungkot, kaaway lang ang malungkot, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Kaya magsasaya tayo sa presensya ng Diyos. Sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid. Oh Lord, help us. Ang bilis ng panahon, mga kapatid. Ang bilis ng araw. Isong hantay nga agsireserbiti Apo. Makaksay lang ti panahon tayo, mga kapatid. Kaya sa bilis ng panahon, mabuti na lang. Salamat sa Diyos na nakakapaglingkod tayo, mga kapatid. Si nabaptize na ba ito? Siya? Hindi pa, no? Hindi pa. Mano taon mo? 11. Si dalawa pala kayo. Si Lola nyo, saan? Hindi nila alam. Nahanap nyo na? Tulungan tayo ng Panginoon. Praise God. So sa araw na ito, huling Sunday ng buwan ng March, ay next Sunday, Abril na, mga kapatid. Next week na, Abril na. Kaya ang bilis ng panahon, mga kapatid, ang bilis ng buhay. Pag-iisipin natin ang buhay. Mga kapatid, last week ay inaalala ko mga dapat alalahanin. Sabi ko noon, bata lang ako noon, Sabi ko, sinasama lang ako ng nanay ko noon kung saan-saan kami pumupunta. 46 at gaya man ko na. Matanda, ang bilis ka ako. Ang bilis ng panahon. Kaya kung hindi natin ipapagamit sa Diyos ang buhay natin, mga kapatid, tinitiyak ko, magagamit mo yan sa ibang bagay. Ulitin ko, pag hindi mo gagamitin sa Diyos yung lakas mo, buhay mo, lahat ng meron sa iyo na bigay ng Diyos, magagamit mo yan sa iba. Kaya magpasalamat tayo kung tayo ay may palapit muli sa Panginoon upang lahat ng binigay niya sa atin na buhay, kalakasan, biyaya, ay magamit din natin sa kapurihan ng Panginoon.
Dahil isang pinakapagsisisihan ng mga tao mamaya. Dahil pag namatay tayo, wala tayong madadala eh. Ang isang pagsisisihan ng tao pag humarap siya sa Diyos, sana pala ginamit ko yung ano. Sana pala pinaglingkod ko sa Panginoon yung mga bigay sa akin ng Diyos. Dahil mamaya, dagita sa nikwayo John, dahil kinaba ng mga naidulin mga 1 million, madamdama, pag-apaan na daytaan mo nga mo. Oh, hindi natin alam. May mga nagpapatayan, mga kapatid. Oh, kaya magsisi kung ginamit ko na lang sa Panginoon. Kamu sa harap din pala ako sa Panginoon. Kumusta ka? Sabi ng Panginoon. Binigyan kita ng ganito, lakas, buhay, hininga, pagpapala. Kumusta ka, kapatid? Eh, pag wala kang ginawa sa Panginoon, wala, manginginig ka doon, mga kapatid. Wala nang makakatulong sa'yo sa pagharap natin sa Diyos. Wala na yan. Tatay mo, uncle mo, wala na yan. Lolo mo, walang magawa yan doon, mga kapatid. It is between you and your Creator. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kung ngayon pa lang tinuturuan na tayong kilalanin yung gumawa sa atin, mga kapatid. O para pag humarap tayo sa Kanya, hallelujah. Lord, hindi adak ni Jay Lumong, hallelujah. Nagpaaramat at kingga, pinagsirbyan ka ako, Diyos, hallelujah. At ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, ito, pag hindi ka nagpagamit sa Panginoon, hindi mo maririnig ito. Welcome, thou good and faithful servant. Hindi mo maririnig yung faithful pag hindi ka nagpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Kaya yung term na faithful ay ginagamit lang ng Panginoon sa papasok sa langit. Magpakasaya ka, sabi ng Panginoon doon. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ay hindi ako nanghihinayang, mga kapatid. Hallelujah, na magpagamit sa Diyos dahil alam natin, sabi ng Biblia, your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah, purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya Brother Ronnie, may mga pilosopo na tao ko na kasano pastor no hangapod no day tayo bagbagam nga data Biblia. Asano hangapod no ka amin gayam ko sumrot di jay langit. Ay kayat ko day jay. Kayat ko day jay ha. Day jay nga ron ti trabaho me eh. Kayat ko day jay. Lugi ka pastor ko nam. Dagiti gininom, dagita nga gingimong. Lugi ka pastor isuda ka nga naggimong may isalakan kayo. Anak nga lugi Taday ito'y hanakmat nga sinuruan ti madi. Oh, hindi naman ako tinuruan ng Biblia na gumawa ng masama, mang-away, manggulo, mag-isip ng masama sa kapwa, mga kapatid. Kaya hindi pa rin ako lugi, mga kapatid. Ang problema, pag totoo, kasano nupod no gayam na ito eh. Dahil ti problema ti tao. Tanuhang nga agpaiso na ito eh, hantay yung ngalugi. Oh, may salakan amin, hantay yung ngalugi. Eh, ang problema, kasano no, pudno da ito eh. Kaya ti pudno talaga da ito eh, mga kapatid. Amen. Kung walang kapangyarihan ito, walang nababagong buhay, mga kapatid. Amen. Sabi ko, mga kapatid, pag hindi totoo ang salita ng Diyos, wala sanang nababago ang buhay. Pero alam natin ang totoo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Panginoon. Totoo ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Dakila ka, mang banal, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Eh, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo. Agubgubat na pa'y niya. Agubgubat na pa'y. Agubgubat na pa'y. Yan ay mga sinyales, mga kapatid. Nasa Biblia talaga yan. Na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya wala na dapat tayong panahon mag-isip ng masama, magplano ng masama, tanggalin niyo yan. Hindi na dapat sa atin yan. Hindi bagay sa atin yan. Ulitin ko, hindi bagay sa atin yan.
magplano ng masama, mag-isip ng masama. Ihanda natin ang ating sarili sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At ang buhay na ito, hindi rin natin alam kung hanggang kailan. So nga dahil ito'y panagserbi tayo ti Apo, anyong ay pagkaroon na kasla dadagsen, wano pag-agparigat, tibiyag tayo, no dikit eh. Dahito'y kit mangtulong kada tayo nga, may sagana tayo. May handa tayo, mga kapatid. Ako, hanggat meron akong mga makakasama na gusto talaga nilang makilala ang Panginoon, gusto nilang maglingkod sa Diyos, Brother Joseph, gagawin ko ang magagawa ko. Amen. I will give my best na dadalhin ko ang mga tao sa kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan ang trabaho natin. Ngayong araw, mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 8. Purihin ang Panginoon. Kaya hindi ako siguro magtatagal dahil ang pag-usapan niyo yung gawain ng kabataan. Tapos konting reflection, mga kapatid. Dahil Miyerkules, mga kapatid, ay aalis tayo. John chapter 8. In your Bible, mga kapatid. Okay na, ihanda natin ating mga puso't pakinig. Dinggin natin ang salita ng Panginoon ngayong March 29, 2026. John 8, verse 10, up to the succeeding verse, kuna na dito'y Biblia. When Jesus had raised himself up, dahil nagsusulat kasi siya dito sa sa lupa. Ayan. Nung bumangon siya, mga kapatid. And saw no one but the women. He said to her, "Women, where are those accusers of yours?" Alam niyo, may hangganan niyang mga nag-aakusa. Meron yan talaga, meron. Pero sabi ni Lord, babae, nasaan na yung nag-aakusa sa'yo? Has no one condemned you? Sabi ni Jesus Christ. At ang sabi ng babae, she said, "No one, Lord." Wala na, naiwan. Wala nang tao. Na nung una, mga kapatid, ang dami nila. Dinala nila siya sa Panginoon, nahuli nila siya, nangangalon niya, naaktuhan. Naaktuhan da ito yan. Ang handa nga nagaramid ti ebidensya, naaktuhan. Mapapahiya talaga ang mga taong mali ang kaisipan, mga kapatid. Dahil tigat naaktuhan. Huling-huli. Dinala ng mga tao, dinala ng mga relihiyoso itong babaeng nahuli sa akto. Mga kapatid, na nangangalon niya, dinala doon sa Panginoon. At inaakusahan siya. Ngunit, nagsialisan din sila, mga kapatid. Sabi ni Lord, nasaan na yung mga nag-aakusa sa'yo? Sabi niya, Lord, wala na sila. And Jesus said to her, "Neither do I condemn you." Sabi niya, umalis na yung mga nag-aakusa sa'yo. Sabi ni Lord, kahit ako, hindi kita kinukondem, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, ilagay niyo sa puso't isipan ninyo ito, ha? Kung ang Panginoon hindi niya kinukundina yung tao, huwag nating gagawin yun, mga kapatid. Ang sabi niya, go and sin no more. And Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me
shall not walk in darkness, but have the light of life. Maraming ilaw, ano mga kapatid? Maraming ilaw. Pero meron palang ilaw ng buhay. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon, tayong manalangin, mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito ay patuloy ka naming kinikilala, pinapasalamatan, pinupuri at sinasamba, Panginoong Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang tunay na mabuti sa amin, Ikaw lamang ang tunay na nakakaunawa sa amin, at Ikaw lamang ang tunay na nagmamahal, Panginoon, sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos. At maging sa pagkakatipo na ito, umaasa kami, Panginoon. Natutupadin mo ang iyong pangako na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sapagkat walang kabuluhan ang aming pagkakatipon kung wala ka sa lugar na ito, Diyos. Ngunit kami nagpapasalamat dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay kasama namin, dakilang Ama, sa lugar na ito. Ano mang gawa ng kaaway, ano man ang salita ng kaaway, Panginoong Diyos, na bumubulo sa isipan at buhay ng iyong mga anak, ay sinasaway ko sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang salita mo ay kinagalagan ko, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. We release the voice and the word of the Lord, hallelujah, na matulungan ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Maghari ka, Panginoon, at ipakita mo ang kapangyarihan mo, Panginoon, at ng kapangyarihan ng iyong salita, dakilang Ama. Ang iyong banal na Espiritu naway kumilos sa bawat isa sa amin. Maghari ang iyong kabanalan at tutuwiran sa aming kalagitnaan, O Diyos, upang uwi kami, Panginoon, hallelujah, na matagumpay, na nakasama ka namin. Salamat sa araw na ito. Gawin mong pagpapala at bendisyon ng pag-aaral namin ng salita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, lahat ng aming pangangailangan na iyong batid, Panginoon, dalangin ko na iyong abutin ng bawat isa. Iunat mong mapagpalang kamay mo, Panginoon, na siyang magpapala sa buhay ng iyong mga anak. Maluwalhati ka, nawa, Panginoon. Tulungan mo mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoon Diyos. Maghari ka, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Ang liwanag mo, O Diyos, ang maghari sa aming kalagitnaan. At uwi kaming taglay ang liwanag na ito. For the glory and praise of your name, that they may glorify our Father. Salamat, Panginoon. Thank you for the victory. Thank you for the favor and the privilege. We love you, Lord, and we praise you. Itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Purihin ka. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and the glory. Forever and ever. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ha? Mas maganda natin ito, maghanda tayo. Maghanda tayo, mga kapatid. Dapat maghanda tayo. Amen. I-off natin ang cellphone. Huwag nang sabihin yan. Dapat yung mga usher, pag Sunday, yung nakagandang isalubong.
Dahil makikinig tayo ng pagtuturo ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. So bago kayo makaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, upang madali nating maalala at huwag makaligtaan, ay mayroong pamagat na nagsasabing, blessed by the light. Okay? Blessed by the light. Okay, napagpala dahil sa liwanag, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Meron bang naliwanagan na dito ng Panginoon, mga kapatid? Praise God. God bless you. Mabaligayang tugawin. Purihin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Okay? Bakit kaya ganun na lang kahalaga ang liwanag? Ano? We need to be blessed by the light. Pero bago nyo tuluyang marinig ang kabuuan ng pangangaral, gusto ko munang sabihin sa bawat isa sa atin that God is a blessing God, mga kapatid. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mga kapatid. O gawin natin ito mas malinaw. Ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Hallelujah! Sa buhay ng mga tao. Hallelujah! Sino nagpapasalamat? Ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mga kapatid. Madaydayaw ni Apo, madaydayaw ni Apo. Amen. Hallelujah. That's why we serve God. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil mabuti ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Noong nangangailangan ng Panginoon ng isang nasyon, hallelujah, ay kinakailangan niyang tumawag ng isang tao. Kaya sa kapangyarihan ng Diyos, hindi niya kailangan ng marami, mga kapatid, para meron siyang gawin. Isang tao lang yung kinausap niya, mga kapatid, upang maging isang nasyon ito at nagsimula ito kay Amang Abraham. Hindi niya kailangan ng marami kung hindi naman magpapagamit sa Panginoon. Hindi niya kailangan ng marami kung hindi rin susunod sa Diyos. Pero kahit mag-isa lang, mga kapatid, kung kagaya ni Abraham, mga kapatid, hallelujah, mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa mga tao. So noong kinausap niya si Abraham, mga kapatid, hallelujah, mula kay Abraham, ang sabi ng Biblia sa Genesis chapter 12 verse 2, ang sabi niya kay Abraham, nung 75 years old si Abraham, I will make you a great nation. Sabi ng Panginoon, ganyan ka kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Sa isang masunurin, maraming pwedeng gawin ng Diyos sa buhay niya. Oh, hallelujah! At ang sabi ng Panginoon, I will bless you. Kaya huwag tayong maniniwala sa demonyo na kapag naglingkod ka sa Diyos, pahihirapan ka ng Panginoon. Huwag kayong makikinig sa kaaway na kapag naglingkod ka sa Panginoon, mauubos lang yung pera mo dyan, uutuin ka lang. Hindi totoo yan, mga kapatid. Ang totoo, ang Diyos ay magpapala sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Sabi niya kay Abraham, I will bless you. I will make your name great. Totoo. Patay na si Abraham, ilang libong taon na pinag-uusapan pa rin siya, mga kapatid.
Alam nyo, kung ikaw ay taong masunurin sa Diyos, patay ka na, pinag-uusapan ka pa rin. Pero pag hindi ka masunurin sa Panginoon, Katrina, sino yun, kunada? Sino yun? Ni Katrina. Sino nga Katrina? Pero pag ikaw ay taong masunurin sa Panginoon, natural pag-uusapan ka dahil ang iyong pangalan ay gagawin ng Diyos sa dakila at ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, mga kapatid. Tanggapin natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Walang ibang magpapala sa buhay natin kung hindi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? At totoong nangyari. Kahit ang asawa niya, Brother Ronnie, ay baog. 75 years old si Abraham. Yung asawa niya, 50 years old, baog. Baog. Hindi na nga yata magkaanak yung iba nun eh. Tapos baog pa. Pero dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang salita, dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, nangyari ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Nagkaanak si Abraham. Una nga sa alipin si Ismael. Susunod naman sa pangako kay Isaac. Hindi lang yun ang anak ni Abraham, marami pa eh. May anak pa siyang 6 nung namatay yung asawa niya. Di ba, Brother Rolly? Nag-asawa pa siya eh. Kaya hindi totoo, mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga tao na pag hinatulan tayo ng tao sa ating kalagayan, ay hanggang doon na lang tayo. Kaya nga tayo naglilingkod sa Panginoon dahil kahit alam natin wala tayong magagawa, pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, maraming pwedeng gawin ang Diyos sa buhay ng tao, mga kapatid. Hallelujah! Pinagpala niya ito, mga kapatid, si Abraham. Hanggang sa dumami sila ng dumami, mga kapatid, hanggang sa naging isang nasyon. Kaya merong bayan ng Israel dahil kay Abraham, mga kapatid. Kaya merong mga Hebreo, Hudyo, dahil kay Abraham. Kaya, mga kapatid, ito ang maganda sa Panginoon. Hindi lang si Abraham ang sinabihan ng I will bless you dahil siya ay Diyos na mapagpala, mga kapatid. In Deuteronomy, sa panahon ni Moses, wala na si Abraham. Sa panahon ni Moses, kasama yung mga Israelita, ang sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord will command a blessing on you in your storehouses, in all to which you set your hand. He will bless you in the land which the Lord your God is giving, mga kapatid. Ang Panginoon, dahil siya ay mapagpala, lahat ng taong makakasama niya ay pangapangakuan niya, mga kapatid, na ang mga taong nakakasama niya ang naglilingkod sa kanya ay papangakuan niya na pagpapalain sila, mga kapatid. Kaya gawin natin ang magagawa natin na makasama at maglingkod sa Panginoon dahil ang pangako ng Diyos sa pagpapala ay ibibigay ng Panginoon at tutuparin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Oh, hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos na mapagpala, walang pinipili iyan sa kanyang mga kasama. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, ikaw man si Abraham, ikaw man si Moses, kung kasama mo ang Panginoon, sasabihin ng Diyos sa iyo, I will bless you. Naiintindihan ko kayo, mga kapatid. Yung iba nagdududa sila siyempre dahil sa mga gawa natin. Hindi ka pagpapalain ng Diyos sa gawa mo. Ang totoo, ginagawa yun ng Diyos dahil siya ay Diyos na mapagpala, mga kapatid. Walang karapat-dapat.
Siya lang ang karapat-dapat. Siya lang, mga kapatid, ang perfecto. Pero bakit ginagawa ng Diyos yun, Pastor? Dahil hindi niya mapigilan, dahil siya ay Diyos na mapagpala. Kaya nung makasama niya si Abraham, nung makasama niya si Moses, wala siyang choice kung hindi. Lahat ng naglilingkod sa kanya ay pinagpapala ng Panginoon. Pastor, hindi tayo kasama dyan, Pastor. Hindi naman tayo Hudyo. Hindi nga, pero makinig kayo. Ito yung sabi ng Panginoon sa church. Mga kapatid, dito kasama na tayo. Sabi ko, dito kasama na tayo. In Ephesians chapter 1 verse 3. Hallelujah. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed you with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Tingnan ninyo, mga kapatid. Hindi mapigilan ng Panginoon na lahat ng naglilingkod sa Kanya ay pagpapalain niya, mga kapatid. Kilalanin natin ang Diyos sa araw na ito. Amen. Huwag tayong papadaya. Ang tunay na blessing galing sa Diyos, mga kapatid. Amen. Tanggapin natin yan, paniwalaan, dahil ang Diyos ay totoo sa Kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Gagawin ng Diyos. Hindi niya mapigilan eh. Hindi niya mapigilan. Dahil siya ay Diyos na mapagpala. So, ba't ako nagkakasakit? Bakit ako nagkakaproblema? Baka galing sa iyo yan. Amen. Ang Diyos natin napakabuti. Hindi yan nag-iisip ng masama para sa iyo. Kung may nangyayaring masama sa tao, dahil sa atin yun. Minsan hindi dahil sa iyo. May mga taong masama kasi din. Yan ang totoo. Mabait ka nga, may kasama ka laging masama, damay ka. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, lalo nating dagdagan ang tiwala, paglapit natin sa Diyos, dahil ilagay mo sa isipan mo ito, walang ibang mangangako sa iyo na pagpapalain ka na tutuparin niya kung hindi ang Panginoon lamang, mga kapatid. Hindi trabaho. Nawawala ang trabaho. At kahit gusto mong magtrabaho, pag may sakit ka, hindi ka makatrabaho. Huwag tayong papadaya. Ang tunay na magbibindisyon ng buhay natin, mga kapatid, ay walang iba ang Panginoong Diyos. Shall we say praise the Lord? Huwag mong kakalimutan na hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon, dahil siya lang ang may kakayahan na tuparin ang pagpapala sa buhay natin, mga kapatid. Hindi yung anak. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi yung tatay. Wala. Iiwanan kayo niyan isang araw. Iiwanan kayo niyan isang araw. Kaya mga taong naluloko sa mga bagay-bagay, iiwanan kayo niya. Sister Elena, doon tayo sa Diyos. Hallelujah, sa Diyos tayo umasa. Hallelujah, tutulungan tayo ng Panginoon.
Iiwanan ka. Iiwanan ka ng mahal mo sa buhay. Iiwanan ka niyan. Kahit na anak mo yan, kahit asawa mo yan, kahit magulang mo yan, iiwanan ka niya. Tandaan niyo, lalo na sabi ng Panginoon, dahil sa akin, kuna ni Kristo, iiwanan kayo ng magulang ninyo. Pudno day ta journalin. Ibati na kayo na kita. Gapo kanyak kuna ni Kristo. Sister Elena, iiwanan kayo ng anak. Pag ikaw ay magulang, naglingkod ka kay Kristo, iiwanan ka daw ng anak mo. Pag ikaw naman ay anak, naglingkod ka kay Kristo, iiwanan ka ng magulang mo. Pudno dayta. Pudno dayta. Pero mga kapatid, kung hindi tayo iiwanan ng Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Siya lang ang may kakayahan na pagpalain ng buhay ng tao, mga kapatid. Mahina yung palakpak niyo, mga kapatid. Dagdagan natin ang pananampalataya. Panginoon, totoo ang salita mo, Panginoon. May hangganan niya. Kaya nga may mga membro noon si Paul sa Biblia, sabi niya, grabe naman kayo. Siguro sinusungbat kay Paul yung mga binibigay sa kanila. Sabi ni Paul, saan ba ako makarating dyan sa bigay ninyo? Karnal nga lang yung mga ibibigay nyo para sa laman eh. Sabi ni Paul, hindi natin pwedeng isungbat yung hindi naman nakakapagligtas. Dahil mayroong kapangyarihan talaga yung kaaway na nanggugulo eh. Bigla na lang galit sila sa akin tong mga ito. Bigla na lang naging allergic sa aming mag-asawa. Wala naman kaming ginagawang masama. Ayun, sumilip pa si Inang. Wala kaming ginagawang masama, biglang nagalit sa amin. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Sabi ni Paul, alam niyo ba yung binibigay ninyo? Hindi naman makakadala sa amin yan sa langit eh. Pero sabi ni Paul, yung binibigay ko sa inyong pagtuturo ay makapagliligtas ng inyong kaluluwa. O tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah, dalawa ang part ng buhay mo, tandaan mo yan. Isang buhay na nauukol sa mundong ito at isang buhay na pangwalang hanggan. Huwag tayo masyado dito sa buhay na ito, mga kapatid. Ang bigyan natin ng halaga, yung buhay na pangwalang hanggan na kung saan makakasama natin ang Panginoon at doon natin siya, hallelujah, harapan na pupurihin at sasambahin. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Meron na ba? Meron na ba kayo nabibili dyan? May bago ng bigas dyan na nabibili ba? Sister Priscilla? Na kapag binili mo tong bigas na ito ay maliligtas ka. Meron na bang gano'n? Meron ba nagsabi pag nakaipon ka, Brother Joseph, ng 1 million, meron ka ng ticket papuntang langit? Meron na bang gano'n? Pag nabili mo yung lupa na ito, ikaw ay maliligtas. Meron na bang gano'n? Pag meron kang gamot na ito, pag ininom mo, ano man mangyari sa buhay mo, ang kaluluwa mo ay lulutang papuntang langit. Wala pang ganon, mga kapatid. Wala. Tanging Diyos lang, mga kapatid. Hallelujah. Ang makakagawa niyan. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaawaan natin yung mga tao sa labas. Hallelujah. Tulungan natin sila. Hallelujah. Na makilala itong Diyos. Na Diyos na mapagpala. Magpapala sa buhay ng mga tao. Tulungan natin sila. Amen. Ipakilala natin itong Panginoon. Na kapag ang tao ay maglilingkod sa Kanya, tiyak na pagpapalain ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ayusin ko lang ito, kaklaruhin ko lang, dahil noon, maraming mga ngaral noon. Ayan.
nung nandoon pa tayo sa kabilang ibayo, na ang pruweba ng pagpapala kasi noon ay yaman. Hindi iyon ang pruweba. Salamat pag meron. Yan, sinishare ko to kahapon kay Pastor Lito, kako. Alam mo ba sa Biblia, kako, merong church na mayaman na hindi pinagpala? Ayan, hindi. Ngayon kasi iba eh. Lalo na doon sa pinanggalingan natin eh. Kaya kailangan may sasakyan, patunay na ikaw ay pinagpala ng Diyos, may bahay, may lupa. Hindi ko naman sinabi na pag naging pulubi tayo ay pinagpala tayo ng Diyos. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Pwede naman tayo, sabi ng Bible mga kapatid, godly contentment is great gain. Kung anong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ipagpasalamat natin mga kapatid. Hallelujah! Sabi ko, meron sa Biblia, basahin niyo sa Revelation, church na mayaman, pero hindi pinagpala. Ang sabi ng Panginoon, akala ninyo wala kayong pangangailangan. Sabi ng Panginoon, pero sa paningin ko, kayo ay mahirap. Ay hindi porket mayaman sa paningin ng mga tao, ay mayaman sa paningin ng Panginoon. Kaya magkaiba yung yaman sa pagpapala, mga kapatid. Ang importante, pagpalain tayo ng Panginoon at susunod na lang yung kayamanan. Huwag kayamanan ang hanapin natin. Ang hanapin natin ang kamay ng Diyos na siyang magbibindisyon sa buhay natin. Yung mga hindi pa nag-iimbita, Brother Joseph, yung mga hindi pa nag-iimbita, ipakilala natin ang Panginoon na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapala. Siya lang ang pwedeng magpala sa iyo, kapatid. Okay? Sister, anong pa, Marie Chris ba ito? At Brother Ronnie? Wala nang ibang magpapala sa buhay ninyo. Ngayon nga, may naaalala na kayo pag sinabi ko, may mga taong nangako sa inyo, hindi nila natupad. Meron, di ba? Meron? Mabalin nagtungkad, mabalin wingi-wing. Brother Ronnie niya. Di ba? Brother Ronnie, hanggang sige Brother Ronnie. Di ba? Ada malagip yung nga tao. Nga nagkari kada kayo, nga lipatanan. Kasta ti tao. Law-law agot kasta tayo nga tao. Imbaglanganan, mabuti na lang tayo yun. Mabuti na lang ang Diyos natin ay hindi tao, mga kapatid, na makakalimot, hallelujah, sa kanyang mga pangako. Kaya maglilingkod tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi tao para magsinungaling. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pwede na ba tayong lumiti, mga kapatid? Pwede na ba tayong lumiti? We are serving a blessing God, mga kapatid. Sabihin mo, meron akong Diyos na mapagpala. Sabihin mo, ang Diyos ko ay mapagpala. Naglilingkod ako sa mapagpalang Diyos. Hallelujah. Maraming paraan ng pagpapala ng Panginoon. Ayan. Pag sinabing yaman lang, mali na yon. Mali na yon. Mayaman nga, masama naman mag-isip. Masyadong magulang, mayabang, ay hindi ganoon ang buhay na napagpala, mga kapatid. Hindi ganoon. Leader! Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pinagpalang kaisipan,
Hindi ganon ang pinagpalang puso at buhay. Hindi ganon, mga kapatid. Na parang mga may sungay. Hindi ganon. Ganon. Pag ikaw ay pinagpala, alam mong mag-isip ng mabuti sa kapwa. Alam mo, mga kapatid, pag ikaw ay pinagpala, may protection ka ng Panginoon. May pabor sa iyo ang Diyos. Itong maganda, kasama ka ng Panginoon, mga kapatid. Kapag kasama ka ng Panginoon, hindi ka maglalakad sa magulong buhay, mga kapatid. Lagi kang may kapayapaan. Hindi tayo may mga akala natin pinagpala. Hindi sila makatulog pag hindi nangyari yung masamang bagay sa plano nila doon sa tao. Hindi ganoon ang pinagpala, mga kapatid. Hindi ganoon ang totoong pinagpala. Hindi ganoon. Ang totoong pinagpala, may kapayapaan niya. Kaya nga ewan ko kung may pumupunta pa sa bahay ninyo, hindi makatigil, hindi mapakali, kailangan makuha nila kayo, kailangan magulo nila kayo. Hindi ganoon ang pinagpala ng Diyos, mga kapatid. Ano ang bukang bibig natin? Ganito dapat sila, sana sabi natin, hayaan natin sila. Ganyan ang totoong may kapayapaan. Isuda dyan, awan talnada. Daytama ti espiritu ti kabusor. Kailangan may mangyaring masama sa kanila, kailangan magkagulo-gulo sila, kailangan magka-divide-divide sila, kailangan maubos sila doon. Hindi yan ang buhay pinagpala, mga kapatid. Sana nga marinig pa nila ito na hindi natin sila hihikayatin dito. Hindi sila pwede dito kasi. Hindi na pwede dito yung style noon na walang ginagawa sa kaharian ng Diyos. Maglilingkod tayo sa Panginoon dito, mga kapatid. Amen. Hindi magtatagal yung mga yan. Yung mga iiwan lang ng Panginoon dito yung mga sanga na nagbubunga. Yun ang sabi ng Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon sa sanga na hindi nagbubunga, Sister Jonalyn? Anong ginagawa ng Panginoon? Pinuputol. Kaya dito, ang daming tsansa ang ginagawa ng Panginoon para magbunga lang kayo, pero pag hindi talaga kayo magbubunga, makikita nyo na lang yung sarili nyo isang araw. Tulungan tayo na at kaawaan nawa ng Panginoon. Nawa magising na tayo ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Ayusin na natin ang ating pagkilala sa Diyos. Ayusin na natin ang paglingkod sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mga kapatid. Bakit mo siya iiwanan? Siya lang ang magpapala sa buhay mo. Siya lang ang totoong magbibindisyon sa buhay natin. Awan sa bali. Amen. Kaya ayusin na natin. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ayos-ayos na tayo. Sabihin mo, mag-ayos-ayos na tayo. Yung medyo malakas. Brother Ronnie, sabihin mo sa katabi mo, Brother Ronnie, mag-ayos-ayos kayo para makita ko sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Mag-ayos-ayos tayo. Amen. Bakit? 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 Ang Diyos natin ay mapagpala. Bakit tayo mag-ayos-ayos? Dahil pag naglingkod tayo sa Panginoon na mapagpala, pagpapalain ako at pagpapalain ka ng Panginoon. Mag-ayos tayong lahat at pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Walang makakapigil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang isang side ang pagpapala. Pag wala kang pera, hindi ka na pinagpala. Okay lang, kung pugi ka naman, JB, at pangit naman yung maraming pera, di jure, bagi na di kwartana. Pinagpala ka ng Panginoon ng magandang itsura. Ang dami! Ang dami mo ipagpasalamat, mga kapatid. Mayaman ka nga, mariyat ka mo, nagkita ti Sarneng, mga kapatid, madidajay. Allergic ka ti Ropam. Agkud-kud ka niya, tunggalag sarbingak, gagatilak.
Madidayjay. Oh, madi. At makita mo, dahita, inaramid niya po, dahita ting person ni Apo, na bindisyonan ka. Hallelujah! Madaydayo ti Apo, baga tayong mata. Ang narigat na, mahirap naman pag magyabang tayo, hindi pinagpala yun pag mayabang, mga kapatid. Ha? Pag pinagpala ka, hindi ka magyayabang, alam mo kung bakit? Pag may nakita kayong sinasabi nilang pinagpala sila at mayabang, hindi sila totoong pinagpala. Dahil kung totoong pinagpala sila, alam nila kung saan galing yung pagpapala nila. Mapagpakumbaba yan, mabait yan, makadiyos yan, maayos ang buhay niyan, mga kapatid. Huwag kayo magpapaniwala, mga kapatid. Nas galing sa nagdududay tayo. Blessing ng Panginoon, blessing ng Diyos. Pero kung hindi naman maayos yung buhay nila, may kayabangan, mga kapatid, hindi nila alam kung saan galing yung pagpapala nila. Dahil kung galing sa Diyos yang meron sa'yo, lalo kang magpapakumbaba, lalo kang maglilingkod, lalo mong kikilalanin ng Panginoon sa buhay mo. Shall we say, praise the Lord? Maraming bagay ang pagpapala ng Diyos. Marami. Kaya huwag mong sabihin, ay siya walang ganito, hindi siya pinagpala. Siya meron din siya na wala ka. Huwag natin gagawin yun dito. Okay? Gawin natin ito. Pinagpala tayong lahat. Amen. Sabihin mo, may Diyos tayong mapagpala. Iyan. May Diyos tayong mapagpala. Amen. Ha? Anong Ilocano nun, mga kapatid? Adati Diyos tayo nga. Bindito. Anya ti Ilocano na tayo, Jay? Ada Diyos tayo nga. Nay, awanan. May Diyos tayong mapagpala. Awanan, awan ta kay Lucas ditoy. Ada Diyos tayo nga. Ibugkaw yun man, ada Diyos tayo nga. Pagparabor. Gapa kayo sa amat. Anya talaga. Mas buti pa mag-English na lang tayo, mga kapatid. We have a blessing God, mga kapatid. Ayusin natin ito. Hindi yung bigay ng Diyos ang pagpapala. Ang Diyos mismo ang pagpapala sa buhay natin. You are a blessing God. Kaya minsan yung iba, pag walang natanggap sa Panginoon, sinumpa na sila ng Diyos. Mali yun. He is a blessing God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? Okay na tayo, ha? Maraming klase ng pagpapala. Okay? But one of the great blessings of God that people doesn't give an adequate attention is to become a recipient of God's light. Masyado nating napapansin ang pagpapala ng Diyos na kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Yan yung mga gusto nating makita at madaling mapansin na pag sinabing pagpapala ng Diyos, sumasa Kanya ang Panginoon, may pagkilos ng Diyos. Pero mga kapatid, meron tayong hindi nabibigyan ng pansin na isang uri ng pagpapala ng Diyos sa isang tao ay ang liwanag ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala akong ibang dalangin sa umagang ito kung hindi maliwanagan nawa tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? We need to be blessed by God's light, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit napakahalaga sa tao na mabiyayaan siya ng liwanag ng Diyos? Na para sa akin, ang liwanag ng Diyos ay isang pagpapala. Alam niyo kung bakit? Kaya nga hindi mo talaga kilala yung sarili mo pag hindi sasabihin ng Panginoon eh. Amin, apay, bindisyon, iti tao nga malawagan ni Apo Diyos. Takastoy ti tao, dinggid nyo kakabsat.
Medyo masakit ito. Ha? Ganito daw ang tao, sabi ng Biblia, sa John chapter 3, verse 19 to 20. Ito ang problema ng mga tao. Ang problema ng tao, hinahanap natin, yun nga, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Yan ang pagpapala ng Diyos. Pero hindi yan ang mahalaga, mga kapatid, sa tao. Ano ba ang tao, mga kapatid? Ganito ang tao sa John chapter 3, verse 19. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness. Ang gusto ng tao ay kadiliman. Isong anuhang kang agserbi ti Apo, JB Jun, tibirukan nyo hangalawag. Nasipngat nga biyag. Iso nga tata, kitaan nyo dagi jay nga agserbi ti Apo, Diyos nga kadwa tayo dito'y dati. Sa bali ti panagbiagdan. Kaslabiyag tinayin lubungan. Amin mabalin. Yun ang maganda sa pag meron kang Diyos sa buhay mo, hindi lahat pwede, mga kapatid. Dahil hindi pwedeng masama sa atin, mga kapatid, na mangyari. Gusto natin mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ganyan. Kaya ito yung hindi nabibigyan ng pansin ng mga tao na mahalagang pagpapala na tanggapin natin. Yung liwanag ng Diyos. Ulitin ko bakit ito ang mahalaga? Because man loves darkness, sabi ni Jesus Christ, rather than light. Ang tao hindi yan naghahanap ng liwanag. Mabuti na lang dumating yung liwanag, mga kapatid. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, ulitin ko, ang hinahanap ng mga tao ay kadiliman. Kaya ang hirap mawala sa Diyos. Sinisiran ko si Pastor Lito, mga kapatid, kahapon. Nagsisharingan kami, sabi ko, tandaan natin, iba ang gusto ng laman. Tingnan ninyo, basahin sa Galatians chapter 5, puro kasamaan ang gusto ng laman. Kaya kung wala kang banal na espiritu, dadalhin ka ng laman mo sa puro kasamaan. Basahin ninyo. Sa Mark chapter 7, meron yan. Sa Corinthians, sa Galatians chapter 5, lahat ng gustong gawin ng laman ay kasamaan. Bakit? Ito pala ay sabi ni Jesus Christ, man loves darkness rather than light because their deeds are evil. Kapag wala tayo sa Diyos talaga, tumingin kayong lahat dito, kahit mga bata, pag umalis talaga tayo sa Diyos, kahit hindi mo sadyain, kahit hindi mo planuhin, makakagawa ka ng maraming masama. Ganyan kahalaga na may Diyos sa buhay. Yan ang gustong gawin ng tao. Manggulang, magnakaw, pumatay, lahat ng masama. Yung hindi sa kanya, kunin niya. Inggitero, sobrang inggitero, akusahan mo na yung tao, sisiraan mo na hanggang sa gusto mo, mahigitan mo na siya. Hindi ganun ang may liwanag, mga kapatid. Amen. Verse 20, for everyone that does evil hates the light, neither comes to the light. Kaya pala yung iba ayaw lumapit sa liwanag. Yung mga iba, hindi na nga makakamay yung iba dahil mayroong kadiliman. Imposible, hindi magtatabihan, maliwanag at madilim, hindi. Ang kakausapin niya lang yung kapareho niya. I-check natin yung pakiramdam natin, mga kapatid. I-check natin maigi. Kung sino yung lagi nating nakakasama. Amen. Dahil magpasalamat tayo, kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pastor sa buhay ko na siyang nagdala sa akin Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Imposible, lagi ta barkada yun. Pag-Bible study tayo, anak ka mamate. Iyasidag ka kini Jesucristo, anak ka mamate dita. Diyori kasano kasirib de tagayam mo.
nuhaan nga dayta nga imbaon ni Apo Diyos nga aramiden ipagayatan ni Apo haan na nga maaramid ti trabaho. Hallelujah. Para ipagayatan ti Diyos kakabsa. Okay? So ganyan yung tao. Madilim ang buhay. At ang hinahanap, kadiliman. Ay nga napapansin ninyo? Ayaw nila talaga maglingkod sa Panginoon. Meron talagang hindi makatagal. Sino bang sinungaling? Si Jesucristo pa bang magsisinungaling? Sabi niya, ang tao kasi, sabi ni Lord, hinahanap niya yung kadiliman. Dahil sa kadiliman, maraming pwedeng mangyari. Na akala mo yung nakakapagtago ka. Yun ang akala mo. Kasi sa liwanag, siyempre, ayan, marami ang sa liwanag, aging sisingkot. Pero sa dilim, kahit anong itsura yan, hindi ka naman nakikita eh. Di ba? Hindi naman ako nakikita eh. Kaya yung may mga dilim, hindi nila alam, kitang-kita ko sila, akala nila, hindi sila nakikita dahil madilim sila eh. Akala nila, hindi ako nakikita ni Pastor. Hindi nila alam, mga kapatid, may liwanag ang Panginoon. Kitang-kita sila. Kaya ang nasa isip ko, ay sabi ko, tinan mo, hindi ako pinapatulan ni Pastor. Hindi ako nakikita eh. Ang nasa isip ko, hindi ako pumapatol sa ano. Amen. Ay akala nila, tuloy pa rin sila sa gawa nila. Akala nila, kita, dito ay napapansin ni Pastor. Yun ang alam mo, dahil ikaw ay nalulukuhan ng kadiliman. Pero pag ikaw ay may liwanag, hayag mga kapatid, alam mo yung kulang sa'yo. Pag napunta ka sa liwanag, makikita mo, madumi na pala. Meron na iba na palang itsura mo. Yun ang maganda sa liwanag. Kaya nga, gustong-gusto ka ng kaaway sa kadiliman. Dahil sa kadiliman, hindi mo nakikita yung kalagayan mo. Hindi mo nakikita yung itsura mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam ang kinabukasan mo. Pero kung nandito ka sa liwanag, makikita mo, kailangan mo pala ng ganito. Kailangan ko ng ganon. Kaya mga kapatid, what we need today is the light of the Lord. Hallelujah! Sa ating mga buhay, purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Totoo yung sinasabi ng Panginoon. Yung iba dito, Brother Ron, 10 years, 5 years, pero dadating yung panahon, aalis dahil, sabi ni Lord, ang tao hinahanap niyan ay darkness. Kalain mo yun nung dati naninigarilyo. Nung nakakilala sa Panginoon, tinanggal niya. Pero paglipas ng ilang taon, babalik na naman. Tingnan mo, alam mo kung bakit? Kahit alam niyang nagbibigay ng sakit. Yung iba, hindi na sigarilyo eh. At least, hindi na ako naninigarilyo, Pastor. Vape. At least, hindi sigarilyo. Ganon katalino ang demonyo, naisahan ka pa niya. Alam niyo kung bakit? Totoo ang salita ng Panginoon. Kung hindi tayo magbabantay, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, isang araw, hahanapin mo yung kadiliman. Kaya magpasalamat kayo kung mayroong mga taong nilalapit kayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay magbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Kaya pag ikaw ay nasa dilim, ayan, hindi mo kailangan ng Panginoon pag nasa kadiliman ka. Hindi mo kailangan ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng church, Marcel. Hindi mo kailangan. Yung mga taong nasa dilim, pag narinig mo sila, hindi mo kailangan ng pastor, hindi mo kailangan ng church, hindi mo kailangan yung mga yan, magbigay, hindi mo kailangan yan. Pag ikaw ay nabubuhay sa kadiliman, dahil hindi mo nakikita yung kahalagahan niya.
Pero pag napunta ka na sa liwanag, meron pang napunta na dito sa liwanag, napakahalaga ng Diyos, napakahalaga ng paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga ng ministry, napakahalaga ng presensya ng Panginoon, napakahalaga ng salita ng Panginoon, napakahalaga ng lingkod ng Panginoon sa buhay. Hallelujah! Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Baka kayo'y nasa kadiliman na. Okay lang na walang ministry, okay lang na walang involvement, okay lang na tulungan tayo ng Panginoon. Uulitin ko ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang hinahanap ng tao ay kadiliman. Kaya ang kailangan natin ay nagpapatuloy na liwanag, mga kapatid. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos, mga kapatid! Hallelujah! Na ako ay hindi nagplano na maglingkod sa Panginoon. Hindi ako naghanap ng Panginoon. Sabi ng Biblia, walang naghanap sa Panginoon. Kahit isa, walang mabuti. Lahat ay makasalanan. Hindi ako naghanap. Alam niyo ang maganda, mga kapatid? Salamat! Wala talaga magmamalaki sa atin eh. Ang Panginoon ang nakasumpong sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At alam niyo ba, nung naging pastor na ako, Brother Joseph, sabi ko kay nanay ko, yung nanay ko ay unang-unang taong nabaptize ko yan. Anak niya ako sa laman, pero anak ko siya, mga kapatid, sa spiritual. Sa laman, tilasag, siya ang nanay ko. Pero sa spiritual, ako nag-guide sa kanya. Nakita mo si pastor kanina, nag-speak in tongues. Yun, ng pagkilos ng espiritu. Narinig mo yung mensahe kanina? Grabe. Sa Panginoon yun. Gina-guide ko siya spiritually, mga kapatid. Pag may napapansin siya sa church, bakit ganun? Parang may napansin siya. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Sabi, hindi, okay yan. Okay lang yan. Hindi mahalaga yan. Ang pinuntahan natin doon, Panginoon. Ang pinuntahan natin doon, sumamba sa Diyos at dumulog sa Panginoon. Gina-guide ko siya, mga kapatid. Nung naging pastor na ako, sabi ko, kinausap ko siya, sabi ko, Inang, pinag-pray niyo ba na maging pastor ako? Sabi ni nanay ko sa akin, hindi. Lalo akong na-inlove sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi ko siya hinanap, hindi ako nagplano, hindi magulang ko, pero siya, kahit walang nagplano sa iyo, ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa buhay ng tao, mga kapatid. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon hanggat may liwanag, manatili ka sa liwanag. Dahil hindi ko masisisi, may mga taong hindi ko masisisi. Yung mga taong nalugmok na sa kadiliman, takot yan pumunta sa liwanag. Takot talaga yan. Kaya nga pagyayain nyo sila, ayaw nila eh. Brother Ronnie, maminsan na ka lang ngayon awis ni Brother Rolly, tinangawis kita ni Brother Joseph. Sino? Brother Rolly, maminsan na ka lang ngayon awis si Maikan? Apay, sa balik sa sungbat na, dadya may siya kuwan, dadya siya ka. Masapol yung tilawag, kakabsat. Iba kang tipod no, Brother Ronnie. Maminsan na ka lang ngayon awis, si Maikan? Brother Rolly, pud no? Kay kakapa ha, malawagan kayo ni Apo ko ma. Kaya minsan, itong totoo, nung first time ko nga pastor ako 17 years na akong pastor. First time kong dumalo. Mga banal talaga kayo dito sa Santa Cruz, hiyang-hiya ako First time kong dumalo, nung 1993, sabi ko, nakagsublid 2 yan, kunak. Yung iba naman, nagpapanggap na gustong-gusto nila, pero yung kilos nila, ayaw.
Ako! Sabi ko, 5 minutes sakpailangan ako daw. Sabi ko, hindi na ako babalik dito ko na. Hindi na. Kasi nga nasanay ako sa dilim. Nasanay ako sa dilim. Pero nga anointed si Pastor Bodegas, mga kapatid, nangangaral doon. Hallelujah. Maraming nakakamiss sa kanya dahil nung wala na siya, wala na, iba ng takbo ng gawain niya. Sabi ko, Papa, nagluluha. Nangangaral siya, mga kapatid. Ba't tumutuloy yung luha ko na? Ba't iyak ako nang iyak? Iyak ako nang iyak hanggang sa mamaya matapos na yung pangangaral, mga kapatid. Umiiyak na ako doon sa upuan. Iyak na ako nang iyak. Nagtataka ko ba't ako umiiyak? Pagbukas ang puso mo, mga kapatid, iiyak ka talaga. So ano nakulaapan dahil ta puso mo, nawanan na nga, duray, pilitin nga agsangit. Duray, pilitin nga agsangit, tawanan. Pero pag yung puso mo bukas na, ayan mga kapatid, tutulong na lang yung luha mo. Hanggang sa mamay, nakita ko na lang yung sarili ko, Dag DJ altar, nakaparinto, nakaload ako doon, mga kapatid. Ano ba nung ginagawa ko dito ko na? Ganyan, hallelujah. Kapag naliwanagan yung buhay mo, dadalhin ka sa tama, dadalhin ka sa mabuti. Ako wala ng ibang tama, wala ng ibang mabuti, wala ng ibang pag-ibig, wala ng ibang nagmamahal sa'yo, kung hindi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, baligtad na. Ang kinakatakutan ko naman ngayon, makinig kayo, mga kabataan, ayaw ko nang umalik. Gagawin ko ang lahat para ako'y manatili sa liwanag. Yung mga anak ko, mga kapatid, gagawin ko ang lahat. Ay sabi ko, tuwing magbe-birthday ang mga yan, June, tuwing magbe-birthday ang anak ko, 3 lang naman eh. Tuwing mag-birthday sila kako, mag-aayuno ako para sa kanila isang araw. Bago ang birthday nila, na para ang Panginoon ay manahan sa buhay nila. Dahil alam ko kung gaano kahalaga ang tao, mga kapatid, na manatili sa Panginoon at hindi sila masumpungan sa kadiliman, mga kapatid. Ayaw ko na masubukan nila yung nasubukan ko na mabuhay sa kadiliman, dahil ang gusto ko ang mga anak ko ay manatili sa buhay ng liwanag ng Panginoon Diyos. Mga magulang, huwag niyo masyadong sisihin yung mga anak ninyo kung nagkakaganyan sila. Sisihin niyo yung sarili ninyo. Kaya nga sabi ko nung first day, sabi ko, pahihirapan ng mga magulang na dalhin yung mga anak nila. Pag nakita kayo ng mga anak ninyo na niloloko-loko ninyong paglilingkod sa Diyos, mahirapan kayo. Tapos nung naliwanagan na kayo, alak, maglingkod na tayo, wala na. Wala na. Mahirap na. Mahirap na. Hallelujah. Dahil ang totoo, makinig kayo, a person who truly brought to the light doesn't want to go back to darkness again. Yan ang totoo. Ang taong dinala na sa liwanag, na nanggaling sa kadiliman, makinig kayo, ayaw nang bumalik. Bakit may mga gustong bumalik? Kasi hindi pa sila totoong naliwanagan. Dagitag plano nga agsuble, handa pa nga pudno nga nalawagan. Tano si ka naggapo, galing ka sa kadiliman, naggapo kay tisip nga, kasip nga tan. Tapos ka nalawagan, haan mo nga kayat nga agsuble di jay. Kasip nga tan kabsat, tay jay tipod no.
Kaya kung mayroong taong gustong bumalik sa kadiliman, ito ang totoo. Hindi pa sila totoong naliwanagan. Uulitin ko. Kung mayroong taong gustong bumalik sa kadiliman, hindi pa nila natikman ang tunay na liwanag, dahil pag nakita mo na yung liwanag, mga kapatid, makikita mo yung magagandang mga bagay, hinanda ng Diyos, gagawin ng Diyos, direksyon ng buhay mo, magagandang resulta. At pag nakita mo yun, mga kapatid, hindi ka na magpaplanong babalik sa kadiliman, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Mag-ingat kayo sa kasama ninyo palagi. Babalik ka sa bisyo. Noon, mga kapatid, idi agsigsigarilyo, hindi ubiga ka. 3 piraso piso ti sigarilyo. Idi. Kaya baliw ako pag bumalik ako sa bisyo ngayon. Nagninagayam ti sigarilyo. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Ti bilog, ti gin. 15, 10 sa idi. Tata. Mano ti maisan, Brother Ole? Nakamuamo talaga. Nalawagan ba't na? Dito ni Marcel, muna dito. Kakadwada dito. Kakadwada ni Brother Rossi, amok dito. Mano ti bilog tata, ti gin. Sinong nakakaalam? Magkanong gin? Yung totoo, yung nakakaalam. Mano? 80? 80? Kaya kung babalik tayo, baliw yan, sabi nila. Noong mura, tumigil ka. Tapos kung mahal na, saka ka babalik. Ang totoo ito, mga kapatid, ang sarap mabuhay nasa piling ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Imbis gamitin mo sa bisyo, imbis gamitin mo kung saan-saan, nagagamit mo pa sa tama, mga kapatid. Ganyan ang may Diyos! Ganyan ang may Diyos! Ganyan ang may Diyos! Ang liwanag! Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Kailangan nating manatili sa Panginoon. Kaya sa kadiliman, sayang lang yan. Pamasahe mo, sayang lang yan. Pagbibigay mo, yan ang nasa kadiliman. Ayan. Yan yung mga nasa dilim. Ba't ako magbibigay? Pero hindi ka nang hihinayang. Nung wala ka kay Lord, kung saan-saan mo nadadala yung pera mo. Tama ba ako, Brother Joseph? Hindi awal ka kiniapo. Kung saan-saan pupunta yung pera mo, hindi ka naman nag-aalala. Hinahayaan mo. Ang bait mo pa nga eh. Kahit alam mo sama-sama, bamon. Bamon. Tapos pagdating sa mabuti, ayan, wag, sayang ang pamasahe, sayang registration, sayang na lahat. Ang totoo, hindi. Hindi naman natin ginagamit sa masama, mga kapatid. At hindi natin ginagawa sa masama. Naglulungkot tayo sa Panginoon. Hallelujah. At alam natin, dahil natin ginagawa yan, patuloy na naglilingkod. Patuloy na naglilingkod dahil ayaw nating mawala sa liwanag ng Diyos. Amen. Ulitin ko yun nakakatakot yung sinabi ng Panginoon. Hinahanap ng tao ang kadiliman. Nakakatakot mawala sa Diyos. Tibirukan ti tao gayang kasip ngita. Anong patunay? Ang dami na nga dito, nagsimba eh. Dumadalo, lumuluhod din dyan, nagpe-prayer meeting. Ngayon wala na. Bakit? Sa bali. Sa bali, tibirbirukan datatan. Amen. Tapos, nung arod ko na ni Jesus, ti tao, birukan na, ti kasipngatan.
ng titao nga pudno nga nalawagan. Umiyanda na. Hanakag subli, disigngatan, haleluya. Dito yung klaro ng lawag! Yapo Diyos! Haleluya! Wala nang pinakamagandang buhay kung hindi ang buhay na nasa liwanag ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos, palakpakan natin si Jesus. Sabi ko, palakpakan natin si Jesus. Dito na tayo mga kapatid. Sa ating teksto, bago tayo magtapos. Bago ang teksto, hindi na natin binasa yung pretext dahil to save time. Dahil i-discuss din naman natin dito. Sa John chapter 8, nandyan yung istorya. May istorya dito mga kapatid na ang Panginoon ay nagsusulat doon sa lupa. At habang nagsusulat siya, dumating yung mga relihiyoso na tao. Ay hindi natin kailangan maging relihiyoso eh. Kailangan talaga nating maging seryoso sa relasyon sa Panginoon. Pag relihiyoso lang tayo, sa religion tayo naniniwala. Pag relihiyoso ka, kahit mali yung relihiyon mo, Brother Ronnie, kung yun ang relihiyon mo, ipagtatanggol mo, relihiyoso ka eh. Pero kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, kung mali yung relihiyon, eh ayaw ko yan ha. Doon tayo sa tama, mga kapatid. Eh ngayon, ang dami ngayon, relihiyoso. Religion ang hinahanap, hindi relasyon. E pag relasyon kay Lord yung hinahanap mo, maraming bawal. Maraming dapat gawin. Pag religion, itong maganda, sabi niya, di bali, naglilingkod ka sa Panginoon, pwede yan dito. Pwede alak, pwede sigarilyo, pwede mangkukulam, pwede demonyo, lahat. May mga simbahan na gano'n, pwede lahat. Pero sa relasyon sa Panginoon, hindi po pwede yun. So pumunta yung mga relihiyoso na mga iskriba, mga pariseyo, dinala yung babae na nahuli sa akto ng pangangalunya. Akto, mga kapatid. Walang screenshot ito na gawa-gawang mga kapatid. Akto talaga, Sister Priscilla. Naaktuhan. Okay? Hindi scripted ito. Akto talaga. Pag sinabing akto, mali talaga. Maling-mali. Akto nga rin eh. Naaktuhan. At nung nilagay siya sa kalagitnaan, mga kapatid, nilagay nila siya kay Jesus Christ, sabi nila kay Jesus, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Habang nagsusulat doon ng Panginoon, bigla silang nagsidatingan yung mga relihiyoso, ang daming tao, dinala yung makasalanan. Yung mga judgmental, mga accuser, dinala yung makasalanan kay Jesus Christ. Si Jesus Christ doon tahimik lang nagsusulat, mga kapatid. Baka yung pangalan natin pala yung sinusulat, no? Salamat sa Diyos. Sabi niya, itong nahuli sa akto na babae, sa batas, ayan, mga kapatid, tingnan niyo yung mga judgmental, sa batas ni Moses, sabi nila, habang si Lord nagsusulat doon, sa batas ni Moses, it is commanded us that such should be stoned. Pag nahuli ang babae noon, ay binabato yan hanggang sa mamatay. Kaya nga dito nyo makikita noong buntis si Mary, anong ginawa ni Joseph? Anong ginawa ni Joseph?
Nung nakita niya, laman niya, buntis naman si Mary. Anong ginawa ni Joseph? Iniwan niya. Kasi malalaman ng mga tao, hindi pa sila nagkasal, bakit meron na? Ang ginawa ni Joseph, para safe si Mary. Ay, hindi naman natin alam, yun pala ay ang Espiritu Santo. Dahil si Jesus Christ pala yun nandoon sa tiyan, mga kapatid. So sabi ng mga judgmental at mga accuser, mga kapatid, sa batas, tingnan ninyo may batas, yung kasalanan na aktuhan. Ulitin ko naaktuhan yung babae, may batas na pinapatay sila. Ang sabi nila, ikaw, anong masasabi mo dito, Panginoon? Sabi niya. They said, testing him. Sinusubok nilang Panginoon. Dahil gusto nila, tingnan niyo itong totoo, hindi lang yung babae ang gusto nilang akusahan, kung hindi, maging si Jesucristo. Alam nyo yung mga taong accuser, walang pinipili yan na akusahan. Kahit masama, kahit walang kasalanan, pag ikaw ay accuser, gusto mo lahat yan maakusahan. Ganitong nangyari, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit si Lord ay patuloy lamang nagsusulat. Doon sa lupa, sa sahig. Na parang walang naririnig. Dahil ang gusto sana ng Panginoon ganito, yung tao nakita ninyo sa dilim, pag may nakita kayong tao na nasa dilim, mga kapatid, dapat ang ugali natin, dalhin natin sila sa liwanag. Pero may mga tao nga ganito siya nahuli talaga sa akto. Nasa kadiliman yun, aktuhan Pero ang gusto nitong mga taong ito, kunin siya at lalong idalhin sa dilim at talagang hindi na makalabas sa dilim. Gusto nila siyang patayin sa kadiliman. May mga taong ganyan, masama talaga ang ugali. Sabi nga ni Lord, di ba? Ang hanapin ng tao ay kadiliman. Imbis tulungan, gusto nilang mamatay na siya doon, na mamatay siya na namumuhay sa kadiliman. Ibig sabihin, walang pag-asa, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga tao. Kaya ako nag-iingat ako ingat ako. Ang dami nang gumawa sa akin yan. Kaya mga galaw na ayaw ko kasama yung mga gano'n. Kakaibang galaw, mga kapatid. Yung mga yun nga, hindi naman, sila pa. Hindi lang betray yun. Accuse pa. At katakot-takot na kung ano-ano. Mag-ingat tayo. Kaya kailangan natin lagi sa Panginoon mag-connect, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Kaya kung kayo dinadala sa Panginoon dahil walang ibang makatulong sa inyo kung hindi ang Panginoong Diyos. Lulukuhin kayo niyan, mga tao. Aakusahan kayo niyan isang araw. Lalo na pag hindi mo gagawin yung gusto nila. Kaya nga maraming galit sa akin Di ba, Brother Jose? Ay maraming galit sa akin dahil hindi ko ginagawa yung gusto nila. Yun ang totoo. Aakusahan ka niya. Galit sila niya. Na ang totoo dapat, mga kapatid, tulungan. Amen. Mga anak ng Diyos, tulungan natin yung mga nasa kadiliman, mga kapatid.
Shall we say praise the Lord? Kaya nga dito, Brother Ronnie, sabi ko, tutulungan ko kayo dito. Noon ko pa pangako ito, ano man ang mangyari, tutulungan. Huwag lang kayong, lalaban. Kung mayabang ka, wala. Si Lord nga, hindi makatulong sa mayabang God resists the proud. Pag siga ka, mayabang ka, tignan natin kung saan ka dadalhin yan. Si Lord nga, walang maitulong sa ganyan. Pero dito, sana gawin natin yan, mga kapatid. Tulungan natin sila. Sabihin natin lahat, thank you, Jesus. Dahil sila nakahanda yung Word of God. Sabi na, nakasulat! Kalain mo yun. Huwag niyong gagawin yan, ha? Sister Ana, mapanak man di gayem ko, guwitak kay Word of God. Ha? Ganang word. Da kayo! Ma-impyerno kayo! Ganon ang ginawa nila. Nagdala sila ng Word of God sa harap ni Jesus Christ, mga kapatid. Mamamatay yan! Mali. Ang sabi ng Biblia, Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos dapat ay nagbibigay ng liwanag sa mga taong nagdidiliman, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin natin sa mga makasalanan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, hallelujah, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Kapatid, hallelujah, paalalahanan natin sila na meron pa ang kaligtasan, may buhay na walang hanggan at may pag-asa sa mga tao, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. At hindi nila siya dinala kay Jesus Christ para matulungan, kung hindi, para maakusahan. Ang galing, no? Nagdala ng Biblia at dinala kay Jesus para yung makasalanan ay lalong madikdik. Parehong mali. Sabi natin lahat, mali yun. Dahil ang Word of God ay liwanag. At ang sabi ng Panginoon, ako ay liwanag. Kaya nga napakahalaga pag meron tayong gawain at meron church dahil may Word of God na liwanag at mayroong Holy Ghost na liwanag, mga kapatid. Hallelujah. Sa verse 7, and when he continued asking him, and they continued asking him, patuloy pa nila siyang kinukulit. Kaya tumayo na si Jesus Christ. Ayan. Ayan. Mababawasan ang yabang natin pag alam natin ito. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jesus Christ, Brother Ronnie, nahuli yung babae, Sister Marie Chris. Nahuli siya, nagkukuko siya. Hindi, nangangalon niya pala. Akala ko nagkukuko eh. Huling-huli. Andun yung mga tao, nakahanda na sila. May mga bato na. Ganon yung mga Hudyo eh. Alam nila yun, ang batas. Ito ang sabi ng Panginoon, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
Dahil pag nahuli kang nangangalunya noon, papatayin ka sa bato. Babatuin ka hanggang sa mamatay ka. Pero ang sabi ng Panginoon, ayan, kinig kayo mga kapatid. Sinong walang kasalanan sa inyo, siyang maunang magbato. Brother Ronnie, mayroon bang taong walang kasalanan? Brother Ronnie, ada nga tao nga, wanti basol na? Ha? Sister Marie Chris, mayroon bang taong na walang kasalanan? Ang problema, lahat ng tao may kasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, batuin yan. Ang unang babato, yung walang kasalanan. O, anong nangyari? Verse 9, and those who heard it, nung narinig ng mga tao, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest to the last. Amen. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Lahat ng tao ay makasalanan. Eh pag magaling tayong maghatol, baka mamaya ikaw ang isang araw magkasala, sinong tutulong sa'yo kung lahat ng tao hinatulan mo na? Kaya nga naaawa ko dun sa mga iba nung tinulungan ko sila nung sila'y makasalanan. Ito yung gagawin ng demonyo Akalabanin niyo ako para pag kayo ay nagkasala, wala nang makatulong sa inyo. Nagulat ako, biglang naging allergic sa akin tong mga ito. Nagagalit na lang sa akin bigla-bigla. Hindi ko naman kayo inaano. Bigla na lang nagalit sa akin. Inaano ko ba kayo? Dahil binubulag tayo ng kapangyarihan ng kadiliman para pag nawala tayo sa makakatulong sa atin na dadalhin tayo sa liwanag, masisira na yung buhay natin. Kaya mag-isip-isip kayo. Hindi kayo inaano, tinuturuan kayo, kinukorek tayo, dinadala tayo sa liwanag, galit tayo. Dahil meron kasi tayong nakakasama na may masamang espiritu. Yan ang totoo. Samahan niyo pa. Kaya nga iba, wala nang ganang dumalo, wala nang ginagawa dahil nadiliman na yung buhay nila Hindi na mahalaga yung ministry sa kanila. Hindi na mahalaga ang palakpak, hindi na mahalaga lahat ng parte ng gawain ng Panginoon, hindi na mahalaga. Ang hindi nila alam, dinadala sila sa kadiliman upang doon na masira yung buhay nila, mga kapatid. Pero dito sa church, thank God, may church tayo, mga kapatid. Mayroong liwanag na binibigay ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Upang makita natin ang ating mga kalagayan sa harap ng Panginoon. Kailangan ko ang church, kailangan ko ang mga kapatid, kailangan ko ang ministro, kailangan ko ang salita ng Diyos, kailangan ko ang presensya ng Panginoon, kailangan ko ng pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Bible, ang naiwan na lang si Jesus at yung babae. Ay nung tumayo ang Panginoon, sabi niya, babae, na makasalanan na nahuli nila na dapat hatulan. Babae, sabi ng Panginoon, nasan na yung mga nag-aakusa sa iyo? Hallelujah. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, where are those accusers of yours? Pagkasama mo ang Panginoon, mga kapatid, ito ang maganda. Mawawala na yung mga mag-aakusa sa iyo dahil kapag tinanggap ka na ng Panginoon, wala nang pwedeng hahanol sa iyo, kapatid. Kusa na silang alis! Kusa yan alis! Kusa yan kahit walang magpalis, alis! Kaya napakaganda pag
makasama natin ang Panginoon. Lahat ng nag-aakusa sa atin ay kusa na maalis. At ang mga kasama mo na, hindi yung mga judgmental, hindi yung mga nag-aakusa kung hindi. Ang kasama mo na lang, sabi ng Biblia, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Hallelujah. Sabi ng babae, no more, Lord, no one. Sabi ni Lord, alam mo kapatid na makasalanan, sabi ni Lord, neither I condemn you. May mga tao ganito akala nila, pag nagdala sila ng makasalanan kay Lord, Lord, may makasalanan dito. Ang akala ng mga tao, parurusahan ng Diyos, pahihirapan ng Diyos. Ang hindi alam ng mga tao, ang hindi alam ng demonyo, mga kapatid, pag may dinala tayong makasalanan kay Jesucristo, sabi ng Panginoon, yan ang kailangan ko. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan nila ng liwanag, kailangan nilang mapatawad, kailangan nilang makita, kailangan nilang maayos ang buhay. Hindi tayo nagdadala ng tao kay Jesus para maakusahan sila at masumpa yung buhay nila. Mali yun. Sa demonyo yun, mga kapatid. Dahil ang gusto ng demonyo, hatulan ng Diyos yung mga tao para maraming taong magalit sa Diyos. Pero ang tama, sabi nyo, sige. Sumbong kayo ng sumbong. Kanina nagbibigay ako dyan, may naalala ko. May pinaalala sa akin ng Panginoon. Yung taong laging binabagsak at tinatapakan, siya yung tinataas ng Panginoon. Sige. Sabi ko doon sa mga gustong tumapak sa akin, sige, ituloy nyo lang. Ay hindi nyo alam, habang tinatapakan nyo yung tao, mayroong mabuting Diyos na gustong gumawa sa buhay ng tao. Dahil habang gusto nilang ibagsak yung babae, sabi ng Panginoon, sige, habang hinahatulan niyo siya, habang gusto niyo siyang mamatay, habang gusto niyo masira ang buhay niya, sabi ng Panginoon, dito ako para tulungan ko siya, para samahan ko siya, at para biyayan ko siya ng liwanag. Sister Priscilla, wala tayong ibang choice kung hindi lumapit tayo sa Panginoon, sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Siya lang ang makakaunawa sa iyo. Siya lang ang makakatanggap sa iyo. Siya lang ang magpapatawad sa iyo. Siya lang ang makapagliligtas sa iyo. At siya lang ang totoong magmamahal at tumulong sa iyo. Handa na ba kayo, mga kapatid? Verse 12, sabi ng Panginoon, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. He who follows me shall not walk in darkness. Hallelujah. Ang totoong naliwanagan ng Panginoon, sinabi ko kanina, ay hindi na magnanasang babalik sa kadiliman. Pakinggan niyo ito, but have the light of life. Maaring sasabihin niyo, may ilaw naman kami, pastor. May ilaw kami. Pero ang tanong ko, meron na bang ilaw yang buhay mo? That's why maaring pinagpala ka, maaring may bendisyon ka, pero ang kailangan nating lahat bilang mga tao ngayong sa katagpong ito ay we need to be blessed by the light of the Lord. Sa mundo na punong-puno ng akusasyon,
Sa mundo na napakaraming mga tao, mga judgmental, mga kapatid, we need the light of Jesus Christ. Hallelujah. Mayroong sasabihin niya na hindi maganda. Kahit wala kang ginagawang masama sa kanila, may sasabihin niya na hindi maganda. Hahatulan ka niyan, mga tao, mga kapatid. At kung ano-anong sasabihin. Pero ang mahalaga, tayo'y mabindisyonan ng liwanag ng Panginoon. Dahil alam nyo, siya lang ang totoong nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, sa ating pagtatapos, if you really want to get out from darkness, come to Jesus Christ. Lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid. And we will be blessed by His light, mga kapatid. Hallelujah. Dalangin ko na uwi tayong may liwanag, mga kapatid. Ulitin ko, dalangin ko na uwi tayong may liwanag. Dahil alam niyo, mga kapatid, sa Matthew 25, nung ang mga tao ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, ginamit doon yung 10 virgins na merong lampara. 5 doon yung marunong. 5 doon yung mangmang. Meron silang lampara, walang langis, at walang ilaw. Pero yung 5, mga kapatid, may ilaw, may langis. Walang walang ilaw pag walang langis. Ang sabi ng mga mangmang, "Oy, mga marurunong, pwede ba siran nyo kami ng langis ninyo?" Marunong nga ron. Siyempre, hindi mo maisahan yan na, hindi pwede. Bumili kayo doon, kumuha kayo. Ito na, mga kapatid. Malapit nang darating ang kasintahang lalaki. Yung 5, ayun, doon sila kumuha ng langis. Doon siguro sila nagpursiging, nag-prayer meeting, doon sila nagpursiging dumalo sa gawain. Pero pagbalik nila, dala-dala yung lampara nila na may ilaw, mga kapatid. Nakasarado na ang pintuan ng kaharian. At wala na pwedeng pumasok. Kaya, mga kapatid, tignan natin yung mahalagang bagay sa buhay na makakapagpapasok sa atin sa buhay na walang hanggan. Kumusta na? Meron ka pa bang liwanag na natitira? Dahil kung wala ng ilaw yan, mga kapatid, at nagpapatay-patay na dyan, ayan. Hindi na kagaya dati na tuloy-tuloy yung liwanag mo, marami kang naliliwanagan. Pag ganyan-ganyan, mga kapatid, ibig sabihin, nauubos na yung langis. Amen! Kaya sabi ng Bible, magpuno tayo ng langis, mga kapatid, upang ang liwanag ay magpatuloy para pagbalik ng Panginoon. Ang may mga liwanag, hallelujah, ang siyang makakapasok, hallelujah, sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, tayo'y magliwanag sa sanglibutan upang ang sino mang makakita sa atin ay luluwalhatiin nila ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi kailangan pera, hindi kailangan ang makita lang nila. Magliwanag tayo. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven, mga kapatid. Kailangan natin
ng liwanag. Kailangan natin ng liwanag, mga kapatid. Hallelujah. And Jesus Christ is the light of the world. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Wala nawang uuwi na madilim ang buhay sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We need the light of the world, Jesus Christ. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng madilim sa aking kaisipan, Panginoon, pagharian mo ng liwanag. Lahat ng gumugulo ng kadiliman sa aking buhay, anumang Espiritu, Lord, pagharian mo ng liwanag sa pangalan ni Jesus. Dahil itong sabi mo, Lord, ayaw ko nang bumalik sa kadiliman. Hallelujah! Sa pangalan ni Yesu Cristo, ayaw ko nang bumalik sa kadiliman. Baka lang, Brad. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of the Lord, ayaw ko nang bumalik sa dilim. Hallelujah. Ayaw ko nang bumalik sa dilim sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I will receive the word of the Lord. I will go home blessed in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Come on. Meron bang may liwanag dito, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus, maghahari ang liwanag ng Diyos. Hallelujah! Let the glorious light of the Lord Jesus shine. Anumang masamang kaisipan, anumang gulo na ginagawa ng kadiliman, hallelujah, maghari nawa sa Panginoon, Lord. We release the light of the Lord, hallelujah. We receive the light of the Lord Jesus. In the name of the Lord. Come on, hallelujah. Kailangan mo ng liwanag, hallelujah. Kailangan mo ng liwanag. Kailangan mo ng liwanag. Hindi maghahari ang kadiliman sa presensya ng liwanag. Maghari ang liwanag. Maghari ang liwanag in the name of the Lord. In the name of the Lord Jesus.